Mga kapuso, nitong Biyernes, naglabas po ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban kay Senator Jinggoy Estrada para sa kasong graft o katiwalian na isinampa ng Office of the Ombudsman. Dahil umano yan sa mga kickback niya sa flood control projects ng gobyerno. Ang senador nagpiyansa ng 90,000 pesos para pansamantalang makalaya. Ngunit nahaharap din siya sa kasong plunder o pandarambong. Non-bailable ang plunder pero sa ngayon, wala pang warrant na nilalabas para rito laban sa senador. Pag-usapan natin ang mga kasong yan. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, linawin nga lang po natin ano ba ang pagkakaiba ng graft at ng plunder? At bakit ang graft pwedeng magpiyansa samantalang ang plunder ay hindi pwede? Well, ang graft at plunder ay parehong forms of corruption. Corruption ang umbrella term ng ating mga public official at nagkakaiba sila depende sa batas na kumikilala at nagde-define sa kanila dahil parehong special laws ang umiiral dito. Ang graft ay sakop ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act o ang Republic Act No. 3019 at nakalista at nakaspecify sa batas na ito ang mga partikular na gawain na isang opisyal na pinagbabawal tulad ng pagpasok sa mga kontrata na dehado ang pamahalaan o yung disadvantageous to the government. Pagbibigay ng pabor in exchange sa mga regalo, parang suhol, di ba? Pagbibigay ng lisensya o permit sa isang hindi karapat-dapat na makakuha nito, pag-abuso sa posisyon, pagkakaroon ng interest sa isang business o kontrata na meron siyang opisyal na relasyon, o pagtanggap ng kickback kapalit na isang proyekto o transaksyon. Kahit na isa lamang na pagkakataon, kahit na gaano kalaki or kaliit ang involved, ito ay kaso na sa ilalim ng Republic Act 3019. Samantala naman, ang plunder o pandarambong ay mas mabigat na krimen. Ang plunder ay napapasa ilalim ng Republic Act 7080. Ang plunder ay naituturing na nangyayari kapag isang public official ay nakaipon o nakapagkamal ng ill-gotten wealth sa pamamagitan ng marami o kombinasyon ng ilang illegal na gawain. Hindi ito tulad ng graft sa ilalim ng Republic Act 3019 na isang transaction lang ay guilty na. Sa plunder, dapat maipakita na ito ay systemic at may kombinasyon ng mga gawain. Hindi minsanan na transaction lamang, maaaring pagtanggap ng mga kickback o komisyon, malversation of public funds, pag-aabuso ng posisyon para mapayaman ang sarili sa paggamit ng public funds. At merong minimum o threshold amount at ito ay 50 million pesos. Pero ngayon, bilyon-bilyon na po ang pinag-uusapan, di ba? Dati parang ang laki ng 50 million pesos. Kung 49 million pesos lamang, miski na 49,999, ay ito ay magiging graft and corruption pero hindi plunder. Tungkol naman sa piyansa, alam natin na ang bail o piyansa ay ang seguridad na binibigay ng isang akusado para siya ay makalaya. Pero sisiguraduhin na siya ay a-appear sa korte pag kinakailangan habang ongoing ang paglilitis. At dahil may presumption of innocence ang bail o piyansa, ito po ay matter of right ng isang akusado at isang karapatan na garantisado ng ating Constitution. Ang tanging exception lamang ay kung ang penalty ay reclusion perpetua and the evidence of guilt is strong. Kaya't ang graft ay usually bailable offense at talagang nakakapagpiyansa ang akusado at malaya ito habang nililitis ang kaso. Ngunit ang plunder ay may kaparusahang life imprisonment kaya ay tinuturing itong non-bailable kapag malakas ang ebidensya laban sa akusado. So delikado po, alam nyo na pag nagkaroon ng warrant of arrest for plunder, pero nakapagpiyansa, alam na nating magiging tagilid ang kaso. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me. Ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.